Ngayong araw naman na ito ay kasama namin ang tita namin galing Ontario at dumako kami dito sa Fort White Alive dito sa Winnipeg. Wow, like little artifacts. Now this goes from the high Arctic in the spring to nest. It goes all, I think, all the way south to South America through the winter. Such a long distance. In the bush of Ontario, I saw one of these attack a deer. Oh, what a sight! Oh, scary. We better be careful when we go there. That's when I bought the stupid machine, because you're there, you're safe. Yeah. Once I had the dog with me, thank God. It was a bear attacked me, was hiding under the truck. I didn't even see him. He came out at me just like that. Oh, that was scary. Big cat. Consider me. Gusto ko na karuna. Is this even a dog? Or a bear? Kasi may nagkikarakal na ako. Or even bigger than this. Or a bear cub. Oh, this is small. This is big. Bison. Raccoon. Nakayun ka raccoon. When you don't get sleep. When you don't get enough sleep, you look like a raccoon. I told him when he doesn't get enough sleep, he's gonna look like raccoon. Yeah. Yeah. Look at that. Oh, see? Oh my gosh, it's the bison. Oh, so big. Wow. Taxidermize. Wild turkey. Oh, we have Bris Galopavo. Oh, bald eagle. Hello. The bald eagle we have. Come on. Prairie skink. Black tail. Very big bison. Very big head. Scary. Red fox coyote. This is what coyote looks like, guys. This is red fox in a cross fox. Oh, kasi isa man din makikita tayo no? Muskrat in that one. Mink and muskrat. Oh, it's a big rat. Yeah, but that's they use that fur. Yeah, the mink. Mostly, this country was based mostly on him and this one again. The pelts of this. That's what opened. Yeah, the beaver. Yeah. This is what opened up this country. This guy and this. Big little rat. Muskrat. And a heron. Canada goose. Alright. So this is a big one. Canada goose. Beaver, great blue heron. Oh yeah, this is the beaver. It always chews on wood. Ang Fort White Alive ay isa sa pinakamagagandang destinasyon sa Manitoba na maaaring bisitahin sa buong taon. So, gaya ng sinabi ko kanina, matatagpuan ito sa Winnipeg at sumasaklaw sa humigit kumulang 660 hektarya ng mga damuhan or prairie ang tawag, kagubatan, lawa at wetlands. Kilala ito bilang isang lugar kung saan maaaring maranasan ng mga bisita ang kalikasan ng Manitoba habang natututo tungkol sa konserbasyon at wildlife. Sa Tagsibol, buwan ng Abril at Hunyo, maaaring panoorin ang pagdating ng libu-libong migratory birds tulad ng mga gansa, pasne at iba pang ibon. Mamasyal sa mga boardwalk na dumaraan sa mga latian or wetlands, masdan ang mga namumulaklak na prairie wildflowers, makakita ng mga bison na mas aktibo pagkatapos ng taglamig, bisitahin ang interpretive center kung saan matatagpuan ang pinakamalaking freshwater aquarium sa Manitoba at iba pang interactive exhibits. Sa buwan ng tag-init, Hunyo-Agosto, pwede kang maglakad sa mahigit 9 na kilometro ng nature trails. Magrenta ng canoe, kayak, paddleboard o rowboat sa mga lawa.
mangisda sa mga itinilagang lugar. Pwede kang sumali sa mga sailing lesson. Pwede kang umakyat sa Saturn Family Treehouse para sa magandang tanawin ng Bison Prairie. Pwede mo rin bisitahin ang Pioneers Sod Encampment. Tingnan ang Aquarium of the Prairies, ang pinakamalaking freshwater aquarium sa Manitoba at ang Prairie Partners Exhibit. Kumain sa Buffalo Stone Cafe o mamili ng mga local na souvenirs sa nature shop. Sa Taglagas naman, buwan ng Setyembre to Oktubre, pwede mong masdan ang libu-libong migratory birds na humihinto sa mga lawa. Pwede mong tangkilikin ang makukulay na dahon ng Taglagas. Mainam para sa wildlife at landscape photography. Makakita ng usa, beaver, muskrat, pagong at iba't ibang uri ng ibon. Maglakad sa tahimik na mga trail habang mas koonti ang mga tao. At saka winter naman, buwan ng Nobyembre to Marso, pwede kang mag-hire ng snowshoe at maglakad-lakad sa mga kagubatan. Mag-cross-country skiing, so pwede kang mag-rent ng mga rental ski equipment. Pwedeng mag-tobogganing, pwedeng mag-ice fishing sa mga lawa, mag-winter hiking. Kunan ng larawan ang mga bison habang nababalutan ng mga niebe ang paligid. At magpahinga sa visitor center at uminom ng mainit na inumin pagkatapos ng outdoor activities. Ang daming mga hayop na maaaring makita, tulad ng plains bison, white-tailed deer, beaver, muskrat, mga pato at gansa, great blue heron, mga pagong, mga songbird, mga lawin at kwago depende sa panahon. Kanina, nabanggit ko na ang Aquarium of the Prairies, ang pinakamalaking freshwater aquarium dito sa Manitoba. Isa itong main indoor attraction dito sa Fort White Alive. Karaniwang inaabot ng 3 hanggang 5 oras ang paglibot, ngunit maraming photographer at nature lovers ang nananatili ng mas matagal upang masulit ang iba't ibang tanawin at wildlife. So when we went here, it was really very hot out, so hindi kami nagtagal dito. Siguro babalik na lang kami ni Mr. pagka Taglagas or around winter time. First time din namin pumasyal dito eh.